dagat. Yeah! Napaka-solid na ride. 4 na araw, mapatagan. Pumunta tayo sa pinakamataas na tuktok ng kabundukan ng Benguet. Inulan ng inulan, maghapon. At ngayon, nandito tayo ngayon sa napakagandang karagatan ng Aurora. Tapusin na natin itong Luzon! Morning! Riding day 4 natin. 500 plus kilometers. Wala dito Tugigaraw hanggang Bulacan. Plus masama yung panahon. Medyo meron ang low pressure. Nakita ko kay Visa Advisory sa phone ko na parang alert, severe alert na magkakaroon ng flooding dito sa Tugigaraw. So, as early as 5 AM, prepare na ako, babounce na ako para makalabas ng Tugigaraw. Kung walang ulan, kakayanin natin hanggang Bulacan. Pero kung uulanin ulit tayo, hindi natin mapipilit yun. Alright. Sarap ng tulog ko. Maganda yung hotel, malinis. Benji's Place. Mga next na biyahe natin, dito tayo tutuloy ulit. Okay. Time check is 6:28. Alas 5 ako. 5:30 ako gumising. May isang oras din ako nag-prepare. Good morning ulit sa inyo lahat. Mula dito sa city ng Tugigaraw. Dati parang joke lang yan sa akin dati na papadala kita sa Tugigaraw parang ganyan Hindi ko alam kung anong meron sa Tugigaraw. Bakit sinasabi ng mga taga Maynila yun. Siguro ano lang naman yun, joke lang. Kung ganito lang yung panahon, okay lang sana na madilim, na umahambon-ambon. Huwag lang talaga naman yung buhos pa. Pero hindi natin masasabi. Pero kahapon nga, nagawa nga natin na halos maghapon tayong basa sa ulan na nagdadrive, di ba? Ano bang maulit-ulit yun? Di wala na lang yun. Meron tayong 6 hours and 40 minutes na babiyahihin papuntang Baler, Aurora. Yan ang pinaka main goal natin, na marating natin yung Baler ng may araw, ng maliwanag, na hindi tayo dumadaan ng gabi papuntang Baler. Kasi merong kabundukan, napakahabang kabundukan doon ng zigzagan. Medyo kailangan mag-ingat sa lugar na yon. Sa loob ng 6.5 oras na yan, 301 kilometers yan. More or less, ang dating natin sa Baler, Aurora, sa last checkpoint natin dito sa Luzon Leg ay 1:00 ng hapon. Negative naman na nito para sumay trip tayo o dumayo tayo kung saang magandang lugar dito. Kasi nga, iniisip ko rin yung panahon at may low pressure. Mahirap maabutan ng bagyo sa daan. So, tuloy-tuloy na puro motor ang makikita nyo sa akin hanggang sa marating ko yung Baler. Tapos yung mga lokal na lang doon sa Baler, ang tatanungin ko kung safe ba na bumiyahe ng medyo paggabi na from Baler going back to Bulacan sa ating town. At doon na magtatapos ang ating Luzon leg ng ating Philippine Loop. Masarap talaga ng ganito, no? Yung pagising mo sa umaga, babiyahe ka, tapos tingin-tingin ka sa paligid mo, tapos nakikita mo yung mga tao kung paano nila sinisimulan yung araw nila. Diba? Maaga nagbubukas ng negosyo, na simpleng bagay na hindi madalas na mo napapansin sa araw-araw mo. Sarap tingnan parang another day, parang ganyan. Alright, back to the main road. Sino ba ito nagme-message sa akin? Mamaya na kayo mag-message. Nagdadrive ako.
Mukhang maganda naman ang pangitain natin na meron tayong magandang panahon. Yan sa unahan, no? Nakikita mo medyo hindi naman. Kalat-kalat pa yung maitim. Tingnan natin. Ang hirap talaga magsalita ng patapos kapag nabiyahe. Pero andun yung lagi kang umaasa na sana maganda ang panahon, maganda ang riding day natin. Hindi kasi nasabi na hindi magaganda ang riding days natin, ah. Masarap. Ganda, no? Parang bukid dun eh. Ito, ah. Ay, sarap sana magpalipad ng drone. Palakas ng hangin. Ganda ng view, no? Parang naalala ko to yung yung lugar ni Mark Chance. Ganito. Shoutout pala sa aking kaibigan na si Mark Chance na nagmo-motovlog. Ganda ng motor. Kung may time kayo mga first timers, bisitahin nyo yung channel ng aking kaibigan sa US na si Mark Chance. Saan ba tayo? Dito tayo, kaliwa. Gusto ko yung mga ganitong lugar ba. Ganda. Kabundukan on the right side, kabundukan on the right side, kabundukan din sa kabila. Sarap. Mukhang maganda ang pangitain, ah. Lumiliwanag na to, no? Kahit paano. Hindi talaga nakukuha talaga yung atensyon ko nung mga kabundukan dito magkabilaan. Ang kaganda. Ngayon ko lang nakita to, ilang beses ko na dinadaanan to eh. Siguro nung dumaan ako dito, wala akong ginawa kundi bumakbak na bumakbak. Hindi ko nakikita yung kagandahan ng lugar dito. Bakbak pa more. Bomba daw? Bomba? Ang ang! Okay na? Ang ang! Pinabubomba na ako, ah. Magagalit teacher nyo. Bawal yun. Bawal. Magagalit teacher nyo. Bawal di kayo lumabas. Mag-aaral lang kayo mabuti. Mag-hi na lang kayo, ganun, no? Sige, gusto ko sana pagbigyan eh. Kaso nasa loob ng school. Hinging sticker eh. Nasa loob ng school. Baka may mangyari sa kanila eh. Sagutin pa natin. Tsaka mga bata, bawal lumabas ng yan na compound ng school ng walang sundo ba, nang hindi tatatapos ang basta, bawal bayan ng Quezon. Isabela na to. Anong nangyari dyan? Bayan ng Malig. Tuloy-tuloy lang tayo. Touring mode. Probinsya na tayo ng Rojas. Hindi Rojas sa Visayas, Rojas dito sa Luzon. Nagkakaroon lang ng congestion dito. Bakit? Haba. Talaga ba? Gusto ko magkape. Ano tayo ng mga kapehan sa daan? Pagkalagpas na matraffic na to. Breakfast din. Para may lakas. Kasi pang-apat na araw natin ngayon. First day, second day, third day. Hindi ako kumakain ng regular meal. Para iwas antok. Puro kape lang sa umaga. Tinapay. Pero yung kanin sa agahan tsaka sa tanghalian wala. Sa dinner lang talaga ako kumakain. Ngayon mag-lunch tayo. At mahaba-haba itong babiyahin natin eh. Rekta to hanggang Bulacan. Meron tayong dito, subscriber. Pinlock kayo, dumaan kayo dito. Hindi ko kayo nabangan. Talaga? Nakabangan ko na sana. Magpapadaan kita kayo nung... Ano pa mo bro? Reggian Vincent Nabalta. From Manawag, Pangasinan.
Idol ko si Boy P. Siya ang rason kung bakit ako nagkaroon ng ADB 150. Honda! Napakadami ko na influensyahan sa Honda sa Yun, kasi ADB 150 ah. Pangungot lang sa akin na magkaroon ng ADB kasi mahal, pero nung nakita ko at saka nasubok na kaya mag Philippine loop ng diretso, kaya nagporsigi ako yung pangbili ng baka o kalabaw sana. Seryoso? Oo. Kaya ang tawag ko dito kalabaw. Ah, si Kalabaw to. Sige, patingin ako ng ano mo. Pati kulay. Grabe, intindi bro. Loaded ah. Oo. 3D use. Dala ko, naparas nyo na palagi akong may dalang gamit. Pati parts, everyday. Sakti, grabe. Loaded bro. Pati brakes, kompleto. Kulang na lang pala, mag-Philippine loop ka na eh. Shout out sa lahat-lahat ng naka Honda ADB 150 dito sa Pilipinas. Comment kayo kung isa kayo sa na-influensyahan ko mag-ADB. So ingat. O sige na. At pumasok ka na. Pumasok ka na, may pasok ka ba, diba? Woo! Bagyo, let's go! Bukar ko rin eh. Ingat ka palagi. Ayos na. Nagkita na rin tayo. Sige bro. Thank you. Tuloy tayo. Last 32 gigabytes ng aking memory card ang nakakabit dito ngayon. Titipirin ko na to. At sa haba ng biyahe natin, baka maubusan na tayo ng space para sa recording natin. So, patalon-talon na lang yung update ko sa inyo ha. 229 kilometers, 5 oras pa to Baler. At least makakarating tayo ng Aurora, Baler ng hindi gabi. Kahit hindi umaraw, kahit ganito lang, basta wag uulan, makaka-uwi tayo ng Bulacan. Matatapos natin ang Luzon leg natin. Gas muna tayo. Diesel platinum na yun, 95. Bro, pa full tank bro. Full tank premium po yan, unleaded. Premium? Premium. Oo. Tsaka pahingi ako resibo ha. Ito brother oh. Sticker. Tara. All good. Yun. Ayos lang. Oo, thank you ha. Ingat kayo ha. Ingat. Pabaler na ako. Maybe I never knew what I really wanted. Dito po ba pabaler na? Yes, sige po. Thank you. I'm still a kid trying 43 kilometers sa Aurora. but nothing Kaya ako nagtatanong-tanong na. Kasi wala na tayong mapa. Better day. Okay, update tayo. Nasa Santiago City na tayo. Nakalagpas na tayo ng Isabela. Kulang-kulang 4 na oras na lang oh. Nasa Baler na tayo. 171 kilometers. Ayun na, Santiago. Tignan nyo, ayan dito na tayo. Ayan o. Ayan yung Luzon. Ayan, rundown muna ng ano natin na pinuntahan natin. Dito tayo nang galing, gumanon tayo. Tapos umakyat dito sa Baguio. Umakyat dito sa gitna. Tapos bumaba sa Bigan. Umikot pa ganyan. Tapos nag-Apari tayo. And then Santiago. Andito tayo ngayon sa Quirino. Parang mukhang ito nga yun. Yung zigzagan na yan. Matinding mapapalaban tayo dyan. Pero take natin dahan-dahan lang. Tapos ito na yung Baler na ito na yung mga Dipakulaw going to checkpoint natin. So in 3 hours and 32 minutes naman, kahit na may bangkingan yan, madadating natin yung Baler. Okay, dapat. Siguro, full tank naman ako. 154, 13 liters. 5 liters ko is 100 kilometers. Tapos yan, makakaano tayo dyan. Pero kapag may dadaanan tayo na gas station, kunwari, nangangalahati pa lang, pakarga tayo para sigurado, no? Hinto muna ako dito. Wala una, nandun na tayo sa Baler. Ano nga po tawag yung pass na ano dyan?
Sigsag papuntang Baler? Ay, dun sa... Sipin mo, 154 kilometers lang, no? 3 hours and 32 minutes. Kasi, kaya mahaba ang oras sa mga sigsagan na ganyan. Mabagal kasi talaga ang takbo dyan. So, nag-adjust ang mapa, ang Google Maps. Sa haba, yung sa speed mo ba? Kasi mabagal talaga yan. Mabagal ang takbo mo, hahaba din yung oras ng babiyahihin mo. Ganun talaga. Huwag na sanang ulanin. Pababa na tayo ng Aurora. Pabaler na tayo. Di pa Kulaw, tapos Baler. Okay. Sige po, maraming salamat ate. Diretso tayo. Balik ako dun sa may Petron. Double check. Kung meron bang cordon, Aurora. Meron naman siguro. Meron pa yan. Sige, diretso tayo. Meron yan. Ito. Pagas tayo, puno. Let's go. Banat. O, diba? Pag full tank, may peace of mind. Okay, magkita tayo dun sa simula ng sigsagan. Agad. Lapit na tayo. 149 kilometer lang. Tapos na natin ang Luzon leg ng ating Philippine Loop. Agad. Tatapos ko agad yung pinakamahirap na parte ng Pilipinas. Pagdating natin ng Visayas, Mindanao, especially sa Mindanao, doon tayo mas mag-explore. Excited ako makabalik ng ng Mindanao. Magsistay tayo ng ilang araw sa Cotabato dahil marami tayong gagawin sa Cotabato City kasama ang hot team Cotabato. Kasama ko na ulit yung mga kaibigan ko, mga Muslim doon. Excited na ako. Kita-kita tayo, hot team Cotabato. At syempre sa Visayas, Mindanao, mabubuhay na naman kayo kasi wala na naman ako sa Luzon. Pagkita-kita tayo dyan, ha. Laking tuloy, no? Madilim na naman ang panahon sa unahan. Kahit hanggang Baler lang, oh. Ayun na naman. Madilim na naman. Umuulan nga doon. Oh my. Bakit? Hindi pa naman tayo pwedeng humihinto-hinto dun sa kabundukan na may mga sigsag. Wala tayong kasama. Ay. O sige, saglit lang. Same ulit, ganun ulit. Tanggal GoPro lahat. Aurora na! Tapusin na natin tong Luzon! When I think of every time you let me down, I start to lose control. A lot of weakness. I never told you
Malapit na tayo sa finish line natin dito sa Luzon. Napakaganda ng kulay ng dagat. Yeah! Skin with nowhere left to go. Gusto ko magdagat pero wala na, nanlalambot na yung katawan ko. Tapusin na natin to. Yan yung mga gusto at mga mahilig dyan magdagat. Isa to sa pinakamagandang pwede niyong puntahan kung kayo ay mahilig pumunta sa karagatan. Dipakulao, Aurora Baler, and the famous Dibutunan Bridge. I am going crazy, feeling sorry for myself. I'm standing naked. Will I ever see the end? Oh yeah! Ganda! All I ever think about when I'm lying on the floor. Wala dito sa Dipakulao ay meron pa tayong isang oras bago marating natin ang Baler, pero hindi nyo na mararamdaman yung kapag nandito kayo kasi along the way ay makikita nyo yung nagaganda ang mga dagat na to. Promise. What's going on? Napaka-solid na ride. 4 na araw, mapatagan. Pumunta tayo sa pinakamataas na tuktok ng kabundukan ng Benguet. Inulan ng inulan, maghapon. At ngayon, nandito tayo ngayon sa napakagandang karagatan ng Aurora. Nothing more to give, purely negative. Nothing more to give, ain't got the will to live. Welcome to Baler. Welcome to Baler. Sakto. Lupit natin. Lupit. Double kita. Ha? Kuha ko yung sticker. Sige bro, sige bro. Sige, ay mag-ayos lang ako bro. Sige, picture mo na ako. Touchdown, last checkpoint natin sa Luzon. Akala mo tapos na no? May mga bagay na mahirap at madali pero pare-pareho lang yan na pinagsisikapan at pinag-iikihan. Ang 4 na araw na pag-iikot ko sa Luzon ay nagbigay palalo ng dahilan para sa akin na mas mahalin ko ang ating bansa. Bawat bayan na dinadaanan ay nag-iiwan sa puso ko ng marka na pagkatapos ng Philippine Loop, babalikan ko to isa-isa.